Pero pinakadahilan talaga kung bakit ka biglang malis ay hindi pa tungkol sa kagustuhan mong bumalik sa bisyo, kundi nabusit ka eh. Yun yung bong, yun ang totoo ron. Nabusit ka, at bakit ka nabusit? At kanino? Di ba? Sabi bong na magkanin ba siya. Siguro, hindi ko alam kung nasaan po si Jinky. Tinabik po yung kamay ni Kuya Bong. Na, ano ba? Sabi niyo, kulit mo ako. Dapat kung ano yung sinabi ko, sundin mo, okay? Pangatlo po, yung sinasabing sinisira ko raw po yung love life ni Kuya Bong kasi baka raw po akong may gusto kay Kuya Bong. Sa totoo lang po mga kabisnes, una pa lang po kaming magkakasama nila Kuya Bong, nagtapat po si Kuya Bong na gusto po talaga niya ako. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kabisnes sa aming minamahal? At ayan, yung ating vlog na sinundan nito, ayun nga po yung paghahanap namin kay Kuya Bong. At hindi namin natiyempuhan po mga kabisnes. Pero ang magandang balita ay mayroon na mga subscriber natin, mga nanonood sa Kabisnes Official na nakita siya at nakausap ng personal. Ang nakakalungkot naman po mga kabisnes ay ayun, madungis na naman daw po. So, ibig sabihin ay balik na naman sa dating gawin tayo nito. So ngayon po, nandito kasama natin si Intoy, si Junjun, si Nika, at si Ate Vera po, mga kabisnes. Dahil meron lang pong kapansin-pansin na mga komento po ng ating mga mahal na viewers sa comment section na nababasa rin po siyempre namin na gusto kong bigyan ng gusto kong bigyan ng pagpapaliwanag para naman maalis yung agam-agam ng ating mga viewers, subscribers, patungkol doon sa totoong dahilan ng pag-alis ni Kuya Bong dito sa Kabisnes House noong panahon na nandito si Jinky. Kung hindi po ako nagkakamali ay pagkatapos siyang sagutin, kinaumagahan at wala pang 24 oras. Wala ko kasi gabi kahapon. Ako na siya sinagot ni Jinky. Oo. Kaya nga, so umaga siya umalis dito eh. So ibig sabihin ay wala pang 24 oras at ayun, iniwanan niya yung supposed to be girlfriend niya na, si Jinky. Kasi sinagot na nga po siya. Ngayon po mga kabisnes naming minamahal, nireview ko yung CCTV patungkol doon sa naging pagpapayo o ika nga ay pagkausap ni Ate Vera o pagpapaalala sa kanya, no? Patungkol po dun sa nangyari o ginawa niyang pagjo-joke kay Budang na nakatalikod si Budang, ganyan. Hawak ko yung cellphone niya, in-swipe niya, nasa likod din siya. Ganyan niya. At wala naman pong kakaiba o ika nga merong something na malisyoso yung aktwasyon doon. Anyway, mga kabisnes naming minamahal, maliban doon, ay yung pangyayari pa dito na yun nga, kumakain si Jinky at saka si Bong at may pagkakataon po yata na parang yung may sukat, yung dami ng kakainin. Sinantokan ni Jinky. Tapos, ito, tayo ang magkwento siguro kasi wala ako ron sa mangyayari na yun.
Yun po yung kanin po, hinati-hati ni Ate Jinky. Kay Kuya Bong po, tsaka sa dalawang bata. Tsaka sa kanya. Okay. Tapos, sabi ni Kuya Bong, kukunti. Kukunti po yung kanin. Ngayon, ang sabi ni Jinky, kung magsasama na raw sila, or siya yung mag-aasikaso ng pagkain nila, kung ano daw yung ibibigay ni Jinky sa plato niya, yun lang daw po ang kakainin niya. Yun po ang pagkakasabi niya. Okay. So, sa parte na yan, nabanggit ko yan doon sa nakaraang vlog na ang concern ni Jinky siguro ay para magbawas ng timbang, no? Si Bong, kasi nga napansin niya na parang ang taba na ni Bong, no? Okay, so wala namang question doon at naiintindihan naman natin yon dahil si Jinky, slim siya, no? Ang kanyang pangangatawan, ibig sabihin ay maalaga sa kanyang figure. At marahil, isa yun sa dahilan kaya gusto niya si Bong ay malimitahan din yung dami ng pagkain ng kanin. Kasi number 1 yan, no? Ate Vera, no? Kapag malaki. Kanin. Totoo ba yun? Opo. Minsan. Alam mo, siniga, totoo ba yun? Kaya, oo nga, totoo yun mga business. Kaya ako medyo umiiwas ako sa kanin. Magawa ko ng paraan. At ang bilis ko kung tumaba talaga mga ka-business kapag kalimbawang yung pinagsikapan mo ng ilang buwan tapos sa isang linggo lang na napabayaan ka, walang sumisita sa'yo, ayun. No? Anyway, mga ka-business ay tuloy tayo doon sa ating mahalagang tinatalakay. Anong napansin niyo doon na naging reaction ni Bong doon sa sinabi ni Jinky? Noong una po, Kuya, kinukulit pa rin niya sa Ate Jinky na dagdagan daw yung kanin niya. Ngayon, kasi sa totoo lang niya, yung time na yon, kukunti yung kanin. So, nagsayang po ulit ako. Yes, nakagip yata yun sa vlog ko eh. Nung paano Na konti na lang yung kanin. Tapos sabi ko mga ba't naubusan kayo ng kanin, magsaing na lang. Ayan, no? Tapos, di nagsayang po ako. Saglit lang naman po yun. Tapos, sabi ni Kuya Bong, sinabi kong luto na, lalambing ko ata siya na dagdagan yung kanin niya. Kasi syempre siguro nabitin niya. Tsaka simula umaga kasi hindi pa siya kumain. Kuya. Yes, at saka nakita ko sa CCTV na si Bong pumunta rito, tinignan yung kalderong bagong saing at nakita niya nga na siguro luto na. Okay, Tapos tapos? nilalambing po ni Kuya Bong na magkanin pa siya. Siguro, hindi ko alam kung nasar po si Jinky. Tinabik po yung kamay ni Kuya Bong. Na, ano ba? Sabi niya, kulit mo ako. Dapat kung ano yung sinabi ko, sundin mo, okay? Sabi niya ganun yung Kuya Bong. Yun po yung pagkakaan. Para sa akin ay may karapatan naman na siya, siguro na patungkol sa bagay na yun, may karapatan naman na si Jinky na umpisahan na yung gano'n siguro na mag-diet si Bong. Kasi girlfriend na siya eh. Diba? Ano na sila? Tawag nito, official na. Kasi hindi na po siya kumain ng kanin ulit. Kasi tinanggal na nila Sandra at Jinky yung plato. Kasi sabi niya noong una, huwag mo lang tanggalin yung plato niya kasi kakain pa siya. Tinanggal niya. So, kinain na lang po niya yung puto. Tapos, yung nakaupo pa po sila doon, tapos na silang magsikain. Di ba po, yung time na yun, may slit si ate, si Jinky. Di ba po conservative si Kuya Bong? Sabi nga nun, Yung palda na mahaba niya, may slit po siya. anong tawag doon? Slit po. Slit? Okay, yung biyak dito. Okay. Slit. Pinapalo po ni Kuya Bong. Sabi ni... Pinuna. Ni Apo. Bong. Okay, ano sabi, paano niya pinuna? Paano aktasyon niya? Basta po ginaganon ni Kuya Bong eh. Ginaganon po niya. Parang hindi ko alam kung Yes, pinapatanggal sabi o niya. pinapapalitan. Palitan daw na kadyara. Narinig mo? Tapos tinatakpan niya ng damit niya dito. Kasi nga po pag umupo yun, blind na yung kita niya. Nakikita po niya. Okay. Talagang sinabi ni Bong yun, na palitan. Pagkatapos ng vlog yan. Oo. Yung tapos nagalit si Jinky na huwag mo siyang pakialaman.
Nandun din sa Tibera eh. Ayan mo, mamaya. Pajama na lang. Nagalit. Parang hindi naman yata nakikita sa Para siya ano kay JP, sa kanyang personalidad na nagalit. Anong, pasensya na, gusto ko kasi malinaw eh, at gusto ko totoo lang. Paano niya, yung response niya kay Bong sa bagay na yon? parang inis po siya yun. Parang ganun. Hindi naman siya yung totally galit, pero yung halata mo naman po yung sagot niya kung inis yung tao. Yun po, parang inis po yung pagka. At hindi yun makapalagpas kay Bong. Yun, batid Yung po time kasi na si yun, Kuya. yeah. Nung tinatakpan niya dito kasi tinanggal niya yung puti. Tapos, andito ako nakaupo. Tapos tumitingin siya sa akin. Yung parang, yung ganun, si Kuya Bong ba? Kasi yung sa, hindi sumusunod kasi dito. Okay. Yung parang nahihiya siya sa akin ba? Hmm. Alam mo si Kuya Bong pag tumingin, parang Parang- nakahiya siya. Ganun. Ano kasi ni Kuya Bong yung gano'n. Kahit nga sa akin, minsan pag nakikita hindi ko kaya, Tinanong niya, ko na po yung yung ano mo, ano na gano'n yung sa akin niya eh. Kahit nung time na po na napunta siya sa bahay, kunwari nakahiga po ako sa sofa, kukuha po yun ng kumot dun sa kwarto namin. Nakagi siya sa akin, magkumot ka oh, sabi niya. Nung halata mo yung conservative. Ganun, siguro, kumukuha ng kumot. Magkumot ka, Vera, sagwa mo din. Isa na rin siguro yun niya. Hindi masyado na seryoso yung usapan eh. Pero totoo yun. Opo, conservative. Oo, totoo yan, sagwa mo din. Nakabukang ka ba naman doon sa sala niyo? Pero biro lang po yung mga business. So, ganun pala nangyari. Pasensya na kayo mga ka-business kasi kami ni Mama ka-business, once na maasikaso ko yung vlog, ay syempre meron pa rin kami maraming gampanin na yung mga nangyayari dito sa bahay na sabi nga ay sa likod ng camera, na sila ang nakakaalam dahil sila ang kahalubilo eh. Kayo ang kahalubilo ni nung nandito si Jimmy at si Bo. Anyway, isang bagay ang aking masasabi roon, mga ka-business, pasintabi po, hindi po yun makakalagpas kay Bong yung ganong klaseng niya, na hindi naman big deal yan. Kaya lang, hindi natin alam yung takbo ng isip ni Kuya Bong. Sa atin, marahil gano'n. Hindi naman big deal. Medyo ang hirap arupin ng totoong dahilan. Isa pa, kasi po mga ka-business ay yung pagkausap ni Ate Vera kay Bong nung pagkatapos doon sa pangyayari na biniro niya si Budang, pinakinggan ko yung pananalita ni Ate Vera sa CCTV. Mahinahon eh. Ano pag-alis na talaga. Hindi mo, kasi nga di ba yan, nabanggit naman natin iba yung nakasalubong namin. Hindi mo siya makikita, may, siya eh. As in, Ganun. ngiti-ngiti siya, at saka, Galing kasi yun. oo, Galing. kinikilit niya pasibay sa motor. Ng mga kasalubong namin. Kaya hindi rin ako nabuda na may something talaga. Magaling yun si Bong sa ganun. Nung una ako, hindi ko mag-gets yun eh. Pero napag-aralan ko na rin na yun nga, kung ano yung nararamdaman niya at naiisip niya, kaya niyang itago yun. At kaya niyang ipakita sa'yo na okay lang ang lahat, na wala kang dapat nalalahanin. Pero deep inside pala, ay kumbaga sa vulkan eh, sumasabog na pala. Ganun po yun mga ka-business Bong. Ngayon ganito, mga ka-business namin minamahal. Marami ang sa comment section na hoping daw na sana ito ay prank. Sana po prank lang yan ka-business. Huwag kayong maniwala riyan kasi si Bong nandyan lang yan sa Falcon, tinago lang nila. At alam na this, para makuha yung attention ng viewers,
Ano pa ba yung mga komento roon na ano, ah, mm, Nagpapalalo ko ng Diyos. yes, so, halos parehas. Meron pang nagsasabi po, mga ka-business, na maganda nga yan eh, kasi yung para merong happy ending, ano, sabi gano'n. Anyway, sa lahat ng mga komento po na ganoon, mga ka-business namin minamahal, pasintabi po sa inyo, hindi po ito prank. Totoo pong pangyayari ito, totoong nangyayari po ito. At naiintindihan ko naman kayo kasi ganun din ang aking naging naramdaman at saka naiisip na hindi ako makapaniwala. Bakit hindi ako makapaniwala na ginawa ni Kuya Bong yun, na ganun ang nangyari? Kasi unang-una, nalagay ako sa sitwasyon na hiyang-hiya ako kay Jinky at saka sa pamilya niya. Nanonood yung mga yun eh. At kahit pa ba sabihin natin hindi nanonood, andun yung katotohanan na sobrang nakakahiya sa parte natin na sa atin yung lalaki. At ganun pa ang kondisyon ng isang Kuya Bong, yung babae na nga ang pumunta pa rin, pumayag na sunduin. Kaya talagang hindi ka panipaniwala. At isa pa po, alam naman natin na 3 buwan na nag-antay si Kuya Bong, humigit kumulang 3 buwan na inantay niya yung sagot ni Jinky, yung matamis na oo, kung sabi nga nila. Tapos eto na, nakamtan niya na yung matamis na oo. Girlfriend niya na yun. Tapos, boom! Wala lang. Di ba? Kasi kung halimbawa, ang dahilan ng biglaang pag-alis ni Bong ay dahil doon sa biro niya kay Budang, dahil mayroong mga nagsasabi na takot yan si Bong dahil pag sinabi kasi ni Vera na pag nalaman ni Kuya at ni Ate, no? Parang magagalit yun. Parang ganun ang dating kay Bong. Meron din nagsasabi na kaya umalis yan si Bong kasi napahiya kay Vera. Dahil dun sa tinura ni Vera na sana ay inantay na lang si Kuya ka-business niya at saka si Ate ka-business na sila ang kumausap kay Bong sa bagay na yan. Totoo yun at binanggit ko rin po yan kay Ate Vera. Na yun din ang aking iniisip nung una, mga ka-business, dahil sa pagiging sensitibo nga ni Bong sa mga bagay-bagay. Kaya lang, nung binanggit sa akin ni Ate Vera na, Kuya, noong kami ay meron pang pwesto, may tindahan niya si Bong, napupunta rin po yan doon sa amin. At doon pa yan nakikitulog. At may mga pagkakataon po na talagang sinisermonan ko pa yan. At hindi po yan sumasama ang loob o nagtatampo sa akin. Panahon yata ni Maylene, dito kayo. May po sa Clarissa po. Yung mga panahon. Ayan, so, sige, may paliwanag mo? Ano po kasi yun mga ka-business, may mga time po na mas malala pa dun yung totoong sermon po talaga yung nagagawa ko kay Kuya Bong bilang kapatid doon. Kasi dati talagang may time nga na syempre yung mga biroan namin or pag ninermon ko sa kanya, masasakit talaga para magising siya. Pero pabalik-balik pa rin siya at nag-open up sa aming mag-asawa about sa kanyang kinikimkim or yung hindi masabi kila Kuya kasi nahihiya siya. Mga ganun po mga ka-business. Tsaka kahit po rito, nung tumira po ako rito, ako po yung sinasabihan niya na, kunwari maliliit na bagay po na napupunan niya, ako lagi po yung inaanoan niya. Kaya hindi po, may part siguro na may nakadagdag siguro sa pag-alis niya dun sa pagsabi ko, pero hindi ako totally naniniwala na dun, yun yung ikinasama talaga niya ng loob. Kasi kilala ko po si Kuya mo, Yes. mga business. Exactly, yung termino na ginamit natin, pero na dahilan o kinasama ng loob niya na siyang naging dahilan kung bakit siya umalis agad o biglaan, no? So,
Yun ang totoo ron. Sumama ang loob, kaya umalis. Diba? Okay. So, ayun po, mga kabisnes namin minamahal. At ako, tinitingnan ko yan, ha? Hindi ko yan binabaliwala. Yung sinasabi ni Ate Vera. Kasi, totoong nangyari yan, sa nakaraan po. Ngayon, kung ikaw, di ba, sa nakikita mo na nagiging aktwasyon ni Kuya Bong, yung kanyang nagiging gawi, kung gaano siya kasabi na sagutin na siya ni Jinky, di ba? At grabe nga yung yakap niya, yung sabi ni Jinky na sinasagot na kita. Talagang, kala ko mababalian ng buto si Jinky sa higpit ng yakap eh. Anyway, ibig ko lang sabihin na grabe yung saya niya ron. Hindi kumbaga, parang hindi kayang tumbasan ng ano pa man yung kasiyahan ng isang Kuya Bong sa pagkakataon na yun na sinagot siya ni Jinky. Andun na tayo. Ibig sabihin, maliwanag na si Jinky ang talagang mahal niya kasi nga yun ang nakakapagbigay sa kanya ng saya. At kung magkaganon, hindi niya kayang umalis rito. Nang ganun-ganun na lang na may iiwan yung pinakamamahal niyang tao, di ba? Sa palagay niyo po, mga kabisnes naming minamahal, di po ba, andito si Jinky. Si Jinky ang rason kung bakit siya nag-antay ng 3 buwan na halos at bumili ng 1,000 halaga ng bulaklak. Ang ibig ko lang sabihin doon sa price na yon ay hindi basta-basta bumili lang ha. Talagang binigyan niya ng mataas na pagpapahalaga para doon sa kanyang pagbibigyan. At ganun din ang chocolates. Tapos todo effort, bihis na bihis eh. Ang ating Kuya Bong, nakatuan pa nga ni Papa Dins, binigyan ng relo. Dala ba ni Bong yung relo? Wala yun. Dala niya? Wala man daw dun sa Beijing. Yung cellphone po naiwan. Yung cellphone nandyan na. Ay akyat na ni Mama ka business. Yung relo ang dala. Tsaka yung pera niya nakalagay sa cellphone niya yun. O di ho ba? Kumbaga, dahil lang sa salita ni Ate Vera, naka-close niya rin naman. Isang may factor din tayo. Meron din kasi tayo dapat isaalang-alang dun eh. Totoo po mga kabisnes, si Ate Vera at saka si Kuya Lito, ang pinaka-close ni Kuya Bong sa lahat ng EMS at Kagwang. Ano po? Si Ate Vera at saka si Kuya Lito. Saka isa pa po kasi noon pa, nung may tindahan pa sila Ate Vera, doon nagpupunta yan. Di man niya nagpupunta sa bahay ng Kagwang, na yung katulad ng pagpunta kay Ate Vera na doon matutulog, diba no, na parang bahay niya na rin. Bigla-bigla na lang pupunta sa kusina, kukuha ng pagkain, ano? Ganon si Bong. Panatag yung loob niya. Madungis, direct yung CR, bibigod po. Bibigay kayo malalaking gamit na dito. Ano po yung ano natin? So ngayon, ayun na nga mga ka-business, wala palang rason para umalis si Bong. Bakit umalis nandito nga yung dapat niyang pangalagaan si Jinky, ang nagbibigay sa kanya ng saya at kaligayahan. Bakit umalis? Kaya, Bong, kailangan kita makausap. Sana naman, magpakita ka na sa amin kasi alam kong hindi ka talaga namin makikita kung hindi mo gugustuhin dahil sa mga iski-iskinita ka, kabisado niya yan dyan. Hindi siya dumadaan sa Oo. kalsada. Sa mga iskinita. At kailangan ni Kuya at saka ni Mama ka business yung iyong pagpapaliwanag sa totoong dahilan, Bong. Para matapos na to.
At uulitin ko sa'yo, hindi kami galit sa'yo. At wala naman kaming dapat ikagalit sa'yo. Dahil wala ka namang ginawang masama, no? At nireview ko nga yung CCTV, paulit-ulit ko itong binabanggit. Purely joke lang talaga. Nagbiro lang talaga. Ngayon, siguro si Ate Vera, bigyan natin ng chance na kausapin din yung ating mga viewers kasi parang ikaw yung naging tampulan dahil nga doon sa naging pahayag ko rin at totoo naman yun eh. Wala namang puro sa akin sinabi, wala namang pong mali doon eh. Na Ate Vera, sana pagka ganyan ay iparating mo kay ate at saka kay kuya at kami ang kakausap kay Bong, no? At yung siya yung ginawa rin naman, hindi rin naman mali yun eh. Di ba? Pagmamalasakit naman yun eh. At kaya ko naman na sabi sa yun, nasabi ko kay Ate Vera kasi nga, hindi ko naisip sa pagkakataon na yun na si Bong pala at saka si Ate Vera ay sobrang close. Kung meron mga ka-close dito si Kuya Bong sa ka-business family, maliban sa amin ni Mama ka-business, ayun si Ate Vera at saka si Kuya dito. Yan, yung ibig sabihin ay lamang kumpara kay Laintoy, kaya Bay Papaya. Pagka kay Laintoy at kay Bay Papaya, close na lokohan. Yung joke, yung biruan. Pero yung close na pati seryosong bagay ay ipinagkakatiwala niya, yan, sa amin ni Mama ka-business, no? Ate Vera, siya kay Papa Dins. Ayan po, mga ka-business. Go ahead, Ate Vera, kausapin mo yung viewers natin. Yan po mga ka-business na minamahal. Para sa akin naman po, yung pagsasabi ko po kay Kuya Bong, opo, andun po tayo sa nakalimutan ko po na sabi na lang kila Kuya yung bagay na yun. Kasi nawala naman po sa isip ko kasi panatag naman po ako kasi lagi ko namang nakagaganon si Kuya Bong. Kumbaga napagsasabihan ko naman po na wala namang nangyayaring mga ganun po na tampuhan or aalis po siya about sa pagsasabi ko. Pangalawa po mga ka-business, hindi ko po hangad na hindi umayon si Kuya Bong. Unang-una po, di ba pina-check up po siya ni Laate, kila Doc Vincent. Nagkaroon po yun ng vitamin. Kahit kung wala ako dito, pinupuntahan ko po yun ng gabi para lang po siya makainom ng vitamin. Yun po. Pangatlo po, yung sinasabing sinisira ko raw po yung love life ni Kuya Bong kasi baka raw po akong may gusto kay Kuya Bong. Sa totoo lang po mga ka-business, una pa lang po kaming magkakasama nila Kuya Bong, nagtapat po si Kuya Bong na gusto po talaga niya ako. Pero hindi pa po kasi kami kasal ni Lito noon. Pero kinapat ko po siya na Kuya Bong, kapatid lang tayo. Pero wala pong naging doon sa amin. Kumbaga tuloy-tuloy po yung naging closeness naming tatlo nila Lito na walang nangyari kung ano-ano. Kaya sana po mga ka-business, maliwanag po para sa inyo yung intention ko rin para kay Kuya. So, yung mga binanggit mo yan, Ate Vera, meron tayong panibagong abangan nito mga ka-business. Yung revelasyon ni Kuya Bong, kung totoo ba talagang walang nangyari sa inyo. Joke lang. Hindi, nagulat lang ako, Ate Vera. Talagang nagsabi sa si Bong. Apo, yun pa lang yun. Ako mga ka-business sa totoo lang, napansin ko yun na kinikilis na itong akto na gusto yata ito kay Ate Vera. Di ba, madalas kong magbiro. Sabi ko na nga ito eh. Talagang nagtapat sa'yo. Ako yun. Sisingit niya rin yan. Ha? Sisingit niya rin dati. Pag di ka umuwi to ulit, ako na lang kay Vera. Oo nga. Naalala ko yun sa mga vlog natin eh. Yung umalis si Tulis na Kahit po, nalakan siya. kami nagsasabi po talaga yung dati. Hindi ko pa siya tinapat na. Sapa ng buhok na Kuya naman. Kaya natawa tuloy ako rin sa vlog yung kagabi. Ah. Yung sabi, umiyak si Jinky nung nawala si Bong at umiyak rin si Ate Vera nung nawala si Bong. Sabi naman ni Bong, napaisip ako rin
Kulong ko talaga itong kagwang na ito. Ay, thank you pala rin sa vlog nyo. Ay, mga ka-business, pagod na ako nun. Kaya nakisuyo ko ito. Kasi kailangan din. At saka isa pa, hindi kaya rin ni mama ka-business na ganun yung sitwasyon. Sinundo namin na ang saya-saya. Tapos hatid namin na ganun na ano. Sabi ni mama, ayaw ko sumama. Pakisuyo mo na lang sa mga kagwang yan. Masakit. Masakit talaga kasi nakakahiya. At saka bukod doon yung damdamin ni Jinky. Kaya, anyway, may gusto ko pa may i-reveal ka pa? Wala na yun. Ipagtapat mo na lang. Nakikita yung kuya po. Hello? Hindi. Badyo. Hindi, kapatid lang po talaga turing ko kay Kuya po. Alam po niya yung... Wala kasal na kayo. Hindi kahit kung hindi kami kasal ni Lito, ya. Nung tapat siya. Bakit ngayon? Bago. Pambirang taglayo. Ikaw talaga iskandor ka kung bumalik ka rin kayo. Hanapin ka namin, Bong. Hanapin kita, Bong. Bong, ano Bong? Tawag ito, nak. Punta ka na rito, dali. Tara, marami tayong dapat pag-usapan na ikaw lang talaga ang makakapagbigay ng linaw, no? Like, ano lang ako yan. Hmm. Baka natatakot siya. Kasi, di ba nabanggit mo nung mga vlog, nawawala siya. Oo. Kaya pagka nakita mo, papadampot mo, baka yun yung pinakatakot. Ayun, last chance. Kaya ayaw siguro yung pag... Well, tawag na ito ganito mga ka-business. Mabuti nabanggit ni Into yung bagay na yan. Para sa akin, sa pangyayaring ito, ay maliwanag po mga ka-business na hindi siya lumayas o umalis nang dahil sa kagustuhan niyang uminom ng alak o hindi kaya magbisyo. Meron talagang dahilan kung bakit siya umalis. Yun nga yung sabi ni Ate Vera kanina ay ikinasama ng loob. At yun ang dapat nating malaman kung ano yun. At si Bong lang makakasagot nun. Diba? So, huwag mong alalahanin, Bong. Hindi ko muna papairalin yung tawag nito, yung kasunduan natin, no, nila ate mo. Na kapag halimbawang bumalik sa dati, no, kasi hindi naman yun ang reason eh. Maaaring siguro ngayon natukso ka na lang dyan dahil nandiyan ka na. Pero pinakadahilan talaga kung bakit ka biglang malis ay hindi patungkol sa kagustuhan mong bumalik sa bisyo. Kundi nabusit ka eh. Yun yung Bong, yun ang totoo ron. Nabusit ka at bakit ka nabusit? At kanino? Di ba? So yun pa mga kabisnes namin minamahal hanggang dito na lang. Meron pang gustong banggitin? Ikaw, Jun. Nandigaw din si Bong? Baka siya ini ka. Mas tapat din. Sabi nga ni Kuya Bong, best friend daw kami. Sabi naman ni Kuya Bong, sa vlog ni Pops, best friend na kami, hindi kami talo. Yes. Hindi po. Ano yan? Si Ate Vera lang talaga. Si Ate Vera lang po talaga ang napansin ko noon na parang may gusto si Kuya Bong. Totoo naman yun. At alam nyo ng mga viewers yan. Pero kay Nika at saka kay Junjun, walang gusto si Bong dyan. Hindi yan ang mga tipo ni Bong. Gusto niya mga ganito. Ganun din ko ilong ni Bong na. Kaya tibira ka lang. Sige po mga ka-business, sana po ay nakatulong sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga nagmamahal kay Kuya Bong, sa mga, syempre, sa mga sumusuporta sa Bonchin natin, no? Kay Jinky at saka kay Bong. Gusto ko lang sabihin sa inyo mga ka-business na kung gusto nyo na si Bong ay makabuti at mailagay sa isang sitwasyon na maayos, mas lalo na ako. Mas lalo na kami. God bless sa ating lahat. I love you all mga ka-business. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira!
Bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo